Ano ang ibig sabihin na si Jesus ang kordero ng Diyos? Nang tawagin si Jesus na kordero ng Diyos sa John chapter 1 verse 29 at John chapter 1 verse 36. Tinutukoy nito si Jesus bilang perpektong handog para sa kasalanan. Upang maunawaan kung sino si Kristo at kung ano ang kanyang ginawa, kailangan nating mag-umpisa sa lumang tipan na naglalaman ng mga hula tungkol sa pagdating ni Jesus bilang handog na kasalanan. Isaiah chapter 53 verse 10. Ano pat ang buong sistema ng paghahandog na itinatag ng Diyos sa lumang tipan ang naghahanda sa pagdating ni Jesucristo na siyang perpektong handog na ipagkakaloob ng Diyos upang tubusin sa kasalanan ang kanyang sariling bayan. Roma chapter 8 verse 3, Hebreo chapter 10. Ang paghahandog ng mga batang tupa o kambing ay may napakahalagang papel na ginagampanan sa buhay, relihiyon at sistema ng pagsasakripisyo ng mga Hudyo. Nang tukuyin ni Juan Bautista si Jesus bilang kordero ng Diyos na naglilinis ng kasalanan ng sanlibutan. John chapter 1 verse 29. Sa katunayan, ang pagpatay sa korderong Pampaskwa at pagpapahid ng dugo nito sa mga hamba ng pinto ng bahay ng mga Israelita sa Exodus chapter 12 verse 11 to 13 ay isang anino sa pagbabayad ni Jesus sa kasalanan doon sa krus. Para sa mga kinamatayan ni Kristo, sila ay tinakpan ng dugo ni Kristo upang proteksyonan sa anghel ng kamatayan, espiritual na kamatayan. Ang isa pang mahalagang pista kung saan isinasagawa ang paghahandog ng mga kordero ay araw-araw ng paghahandog sa templo sa Jerusalem. Ito'y tuwing umaga at gabi. Isang kordero ang inihahandog sa templo para sa kasalanan ng mga tao. Exodus chapter 29 verse 38 to 42. Ang mga Hudyo sa panahong iyon ay pamilyar sa mga hula ni Jeremias at Isaiah sa lumang tipan tungkol sa pagdating ng isa sa gaya ng isang korderong dadalhin sa patayan. Jeremiah chapter 11 verse 19, Isaiah chapter 53 verse 7, na ang pagdurusa at paghahandog ng sariling buhay ay magdadala ng katubusan para sa Israel. Ang isang iyon ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, tayo ay nahiwalay sa Diyos at tayo natagpo ang may sala sa kanyang harapan. Dahil dito, ang tanging paraan o pag-asa ng bawat isa sa atin ay kung magkakaloob ang Diyos ng paraan upang ipagkasundo niya tayo sa kanyang sarili, at ito ang kanyang ginawa nang ipadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang mamatay sa krus bilang handog sa kasalanan, upang tubusin at bayaran ang kasalanan ng lahat ng mananampalataya sa kanya. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus bilang perpektong handog para sa kasalanan at kanyang pagkabuhay na mag-uli pagkatapos ng 3 araw, maaari na tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan kung tayo mananampalataya sa kanya. Ang pagkakaloob mismo ng Diyos ng handog para sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng mga sasampalataya ay sangkap ng mabuting balita na malinaw na ipinapahayag sa 1 Peter chapter 1 verse 18 to 21. Tandaan natin, siya ay isang leon ng Huda pero nagpakatupa upang mamatay para sa atin, at tinanggap niya ang lahat ng ito para lang ipakita ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. God bless sa bawat isa.